hindi ko na din nagbibilang matanda. But once kasi siguro na, siguro masasabi ko, kung ano man yung ginagawa niya, siguro yung iba doon nagawa ko. Kasi naging baliw ako eh. Naging baliw ako talaga. So, wag na natin balikan yun kasi tinanggal na sa akin ng Diyos yun. So, ikaw ba, nung nagmumurahan, nagkiwalay, binlock mo, ang dami nangyari, nag-request ka, hindi pinagbigyan. Nagmakaawa pa ako, December. Nagmakaawa ka pa, December. Sa anniversary nyo nangyari, hiniwalayan ka. Kailan mo naiisip na parang isurrender kay Lord? December, I think nagkita kami December 16, basta December last year. Ako pa namilit sa kanya, sabi ko, saan ka, puntahan kita, galing akong trabaho. So, may Christmas party pa ako nun mga tropa. Pero sabi ko talaga, teka lang, kailangan ko talaga puntahan si Jet. Kailangan ko ng closure talaga. Love mo Kailangan pa ko siya pa i-try. nung moment? Love na love ko pa siya nung time na yun. Wow. So after kong kumanta, 2 trabaho ko nung gabing yun, tapos may Christmas party pa akong babalikan. Pumunta ako sa kanya, pinipilit ko siya. Sige na, makipagkita ka na sa akin, last na. May gusto lang akong sabihin. Tapos Sa 2 hours kotse kami to. sa sakyan. Yes. Tinintay ko lang siyang bumaba ng condo niya sa BGC. Tapos, ayun, nagmakaawa ako sa kanya. Sabi ko, ayokong lumaki yung anak ko na hiwalay tayo, ganyan. Kahit magpanggap na lang kaya tayo. Gusto ko maging andyan ka lang, sama mo lang ako. Grabe, may ganyan pala talagang mindset yung babae, no? Kasi, Sabi ko sa kanya, tulungan mo lang ako, salit-salitan tayo. Gusto mo, punta ka sa bahay, alagaan mo si Angel. Or pag wala ako. That was December. last year. Last year, December. December. Okay, and then, Talagang sinabi mo yun. sinasabi ko sa kanya, wala akong nilove kagaya ng love ko sa kanya. Wow. Kasi Sinasabi mo to dinala sa ko nga kanya. yung anak niya eh. Kumbaga, ganun ko siya kamahal. Talagang binuhay ko yung fruit ng love namin. So, sinabi ko sa kanya. Tapos, ang sabi niya lang sa akin, hindi na. Pero hindi naman ako mawawala para sa'yo, pati sa anak ko. Yun lang yung sinabi niya. Paano? Nung sinabi mo lahat, all that, sinabi mo, nasabi niya na, hindi na? Wala na daw talaga. Wag na natin ituloy. Wag na. Oo. Damn. Pero hindi daw siya mawawala. Yun yung sinabi niya. Tapos after nun, trinay ko, talagang nakiusap pa ako sa kanya. 2 hours kami nag-uusap, ganyan. Hanggat sa, parang nag-sink in na sa akin na, wala na talaga. So, at least ginawa ko yung part ko. Trinay ko pa din. Peaceful na akong nagda-drive doon pabalik ng Christmas party. Doon ko na, sabi ko, kasi all throughout the pregnancy, kuya, wala akong masayang araw nung buntis ako. Every night ako umiiyak, na muntik pa malaglag si Angel. Pero dahil para sa akin si Angel, hindi hinayaan ni Lord. Okay. Wala talaga, sobrang Nung lungkot pauwi ko ka, talaga. napauwi ka. Pero nung time na yon, sabi ko lang kay Lord, Lord, tama na, tulungan mo na kasi ako, ayoko na umiyak, sabi ko. Pero umiiyak ka nito habang sinasabi mo to? Or, Umiiyak yan, pa rin parang ako, ganyan. ang sakit eh. Okay, Ayaw mo okay, na sa okay. akin bumalik eh. Okay. Pero sabi ko, Lord, tama na. Ayoko na. Tulungan mo na ako, please. Gusto ko nang matanggal tong sakit na to sa The akin. pain inside your Pero head. sabi ko sa sarili ko, thank you, Lord. Binigay mo sa akin yung sagot tonight. Okay na talaga. Mag-move on na ako. Wow. Nun mismo, nung December 16. Pabalik na ako sa Christmas party. Paano I think December 11 or 16. Paano mo naman nasabi na eto na, binigay na yung sagot? Dahil doon? Kuya, nagstay ako eh hanggat sa mapanganak ko si Angel. Sa lahat ng mga nalaman ko, sa lahat ng mga na-discover ko na mali. Nagstay pa rin ako, nagmakaawa pa rin ako sa'yo ng December. Yeah, Coach Po, di mo ba naalala yung ginanyan mo na... Hindi, biro lang. Grabe, no? Sobrang thank you dahil naging, vocal ka sa amin. And, naging ikaw lang. Naging ikaw si Ricey. Sobrang, may, ang daming showbiz sagot. You know? But here, sabi ko nga sa inyo, itong podcast na to, love lang to eh. Kaya ako, hindi ko na-hurt yung mga sinabihan ko ng joke or, ng mga bagay-bagay na talagang magre-reflect ka na para sa lalaki. I'm sorry. And gusto ko lang maayos tayo na dumami tayo. Hindi ako pinakamagaling. But I would say, isa ako sa gustong magbago ng sarili ko. And nagawa ko yun dahil kay Lord. Yeah. Masasabi ko talagang ganun. Kasi kaya ko ipagmalaki kahit na sabihin nyo sa akin na sobrang hipokrito ako. Nag-work eh. Nag-work sa akin. So, hindi mo pwedeng sabihin na
sinasabihan lang kita nito kasi hindi mo alam. Kumbaga ganun eh. Pwede niya kasi sabihin sa akin, nasasabi mo yan kasi hindi ikaw yung nasa kalagayan ko. He could say that. But sinasabi ko nga sa'yo bilang lalaki na, hey bro, hindi huli ang lahat. Nagbago nga si Love Guru natin eh. Biro lang. Hindi, para lang maiba lang yung kasi sobrang sobrang family-oriented ka nung nagkaroon ka ng anak, tama? Opo, kuya. Binigay mo lahat sa anak. Opo. Nakita ko yung, kuya, sabi mo, kuya, sobrang thankful ako nandito sa Anghel. May nawala, pero may binigay. Sinasabi mo sa akin, di ba? Bago mo yan, Papa Kel, no? Gusto ko lang din kasi to add dun sa sinabi mo. Ito naman, lahat ng mga pinag-usapan natin, these are stories eh. Wala tayong kinakast as villain or bida. Mismo. Pwede ako yung villain, pwede na rin. Pwede ako rin. These are just stories na sa atin we can learn from. Siguro mas maganda ganun natin tingnan to. Na this is reality. Nangyayari to sa lahat. Real time. And tayo, if makakita tayo ng mga ganyan story, kung kayo magkakaroon ng villain or bida, it's your interpretation. Yes, it's your book. So I'd rather look at this as real stories that we can learn from. We can, might resonate. Many people might, can resonate with the story. Na parang, no hate. Nangyari pa. Ganun pala yun. So, sana may matutunan yung mga nakikinig sa atin. Dito. And, gusto mo sabihin kay Anghel, para lumipat tayo sa, ibang, stasyon. Doon naman tayo sa panibago sa puso sa mo. topic isang topic yun sa Idol Philippines. Tsaka yung hindi, meron akong papunta rin doon. Sige. Ano gusto mo sabihin kay Anghel? Ngayon, syempre mapanood niya to kasi forever na tong nasa online. Yan, kausapin mo si Anghel. Anghel, siguro pag mga 5 years old ka na maintindihan mo na to, gusto ko lang sabihin na siguro kung hindi ka dumating sa life ko, lost pa rin ako hanggang ngayon. Kumbaga, dumating ka, binigay ka sa akin sa pinakakailangan kitang panahon kasi ikaw yung nagbago sa akin. Pinatino mo ang mami. So, makakaasa ka na simula ngayon, lahat, kahit parang bago ka pa dumating, binabago ni mami yung sarili niya. Talagang inaayos ko lahat. Para lang mabigay ko sa'yo kung ano yung best na pwede kong ibigay sa'yo. Kung ano yung alam mo yun, pwede kong mapamana sa'yo. Kaya, sana lumaki kang kagaya ni mami na may takot sa Diyos, may respeto ka sa pamilya, grabe yung pagmamahal mo sa ibang tao. At sana, wag na wag mong may isip na may kulang sa'yo, hindi porket kulang pa tayo sa ngayon. Wow. Yun lang. Love na love ka ng mama mo, ng lola mo. Love na love ka nila. Ang dami nagmamahal sa'yo.